Nako po, Kiko Barsaga. Viral na viral ngayon dahil pinatawan po ng 60-day suspension dahil po sa inihain na ethics complaint ng Kongreso dahil po sa kanyang mga sinasabi po laban kay BBM at sa gobyerno at doon daw sa mga pinopost niya na hindi daw maganda. Panoorin po natin ang kanyang reaksyon, mga kababayan. Ito po. Radyo Patrol Flash Reports. Malamang ito yung resulta na ng botohan ng plenaryo sa Kamara dun sa rekomendasyon na suspendihin si Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Ang flash report mula kay Pamela Vasquez. Pam? Yes, Tony, tama ka, no? Pinatawan ng 60 araw na suspensyon ng Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Kaugnay ito doon sa ethics complaint na inihain ng National Unity Party sa pangunguna ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Nag-ugat ito sa kanyang naging asal bilang mambabatas, lalo na sa pamamagitan ng kanyang official social media pages. Sa halos 30 pahinang report ng House Committee on Ethics and Privileges na binasa ng chairperson na si 4Ps Party List Representative Daisy Abalos sa plenary, nakitaan si Barsaga ng paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code, Section 141A Rule 20 ng Kamara at Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Katatapos lamang nung nominal voting, Tony at Rica, no, at kung saan yung resulta ay 249 yung pumabor doon sa committee report at na magre-rekomenda nga doon sa suspension nito ni Congressman Barsaga. 5 yung hindi bumot, nag-negative the vote at 11 naman yung nag-abstain na mga mababata. Sinabi naman kanina, Tony, ni Congressman Barsaga na buong puso niyang tatanggapin o tinatanggap yung anumang pasyangan ng Kamara pero iginiit na dapat panagutin ng Pangulo sa umano'y mga kanyang krimen. Sa ngayon naman, Tony at Rica, no, patuloy yung kakatapos lang magpaliwanag nitong si Congressman Levice tungkol nga sa kanyang boto at nagpapatuloy ngayon yung pag-explain o pagpaliwanag nitong mga ibang congressman sa kanilang boto. Rica, Tony? Sige, abangan natin na matapos na itong nominal voting nitong mga kongresista. Pero si Kong Kiko, Pam, nagsalita na kanina, di ba? Nagsalita siya. Ang sinabi niya kanina ay yun nga, buong puso niyang tinatanggap yung magiging anumang pa siya. Pero naputol to kasi kanina dahil yun nga, dahil sinabi naman niya na buong puso ay magdiretso na sa nominal voting. Pero itong nag-request din kasi si Congressman Toby Tiangco na i-questionin o makipag-interpolate sana doon sa kay Congressman J.C. Avalos. Pero nagkaroon ng konting initan with the congressman sa ibang congressman na ipagpatuloy na lamang yung nominal voting, Tony. So yun mga kababayan, napatawan nga ng 60 days suspension. Sabi naman ni Representative San Fernando, hindi pabor sa suspendihin si Representative Barsaga. So, hati po yung mga opinion. So, tignan po natin ito yung panig po ni Kiko Barsaga. Expertly flavored longganisa. Panoorin po natin ng sabay-sabay. Ano ba ang reaksyon ni Kiko Barsaga dito? Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Naku, ano kayong masasabi nito? Talagang pinagkaisahan din siya, mga kababayan, ng mga kasama niya. Ito po ang balita. Ito po. Mr. Speaker, after a thorough deliberation on the case, the committee finds that the actions of Rep. Barsaga in posting incendiary social media content through his Facebook accounts and in retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barsaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution of the members of the House individually and collectively. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20
of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. So yan mga kababayan, 60 days, dalawang buwan po ito. E ano naman sinasabi ng mga komento? Iyak ang pusa ng DDS. Mga DDS daw. Pagkakampi ka pagka kinokontra mo ang korupsyon, DDS ka na. Galing. Di daw dapat ganyan ang asal. Ang dapat na asal ay mangurakot. Grabe. Makakabawi ka rin sa buhaya na yan kung Kiko. Naku po. Why only 2 months? Aba, sabi na mga loyalista, galit na galit daw. Dapat daw forever ban na. Grabe ang gobyernong ito. Walang gibo, flood control. Hala ka. Pag nagnakaw ka, okay lang. Pag naglumaban ka sa corrupt, suspension. Hala ka. Yung mga pagnanakaw, wala pa ang right conduct. Dapat sa HOR. Aba. Bakit ang flood control anomaly? Hindi nyo pinapansin. Bakit si Kiko Barsaga ang pinag-initan nyo, sabi ni Renato Sato. Pero pagka buhaya, good ka. Diba mga taong bayan ang nagpaupo sa kanya, dapat taong bayan din ang magpasya kung aalisin siya. O tignan nyo mga kababayan ko, tao lang pwede magsabi niyan. Mas malala pa kayo sa magnanakaw, pera at babae. Ang nilustay ng magnanakaw. 60 days suspension, still receive million salary, real vacation. Naku po mga kababayan ko. Panahon ng mga magnanakaw ngayon. Naku po. Rep Kiko Barsaga tinanggap ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics Complaint. So ano bang masasabi ni Kiko Barsaga? So ipakita natin mamaya mga kababayan. Ito muna. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barsaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Mr. Speaker, let this be a reminder to all the members of the House of Representatives that as trustees of the people, we are expected to conduct ourselves in a manner that would reflect the dignity of our position in society and in public service. Let us be more. So yan mga kababayan, paano naman Your Honor, yung inyong ahensya na kongreso, ang dami nyong kontraktor dyan, mga kontraktor na congressman, 67 yan. At halos lahat kayo dyan, sinasabi po ay nakinabang sa trilyones na sindikato. Kaya nyo pinagkaisahan itong si Kiko Barsaga dahil lumaban sa korupsyon. So sabi nila, pagka tahimik ka, hindi ka lumalaban sa nangyayaring korupsyon, goods ka sa amin. So ngayon na itong si Kiko Barsaga ay napaka-vocal at talagang ang kanyang krusada ay labanan ng korupsyon. Nakita nyo naman ang kanyang mga banat. Napakatapang nito. Apo ito ni Andres Bonifacio. So ngayon, tinibag siya ngayon. So ito po si Kiko Barsaga. Anong masasabi niya? Panoorin po natin ang kanyang saloobin. Ito po. Ano ba ang sinasabi o ang opinyon ni Kiko Barsaga? Ito po. Nasaan na ba si Kiko Barsaga dito? Ito po. Panoorin po natin. Ito po si Kiko Barsaga. At least alam natin kung ano yung kanyang naging komento. Sabay-sabay nating panoorin mga kababayan. Kayo ba ay sang-ayon na suspension ng 60 days si Kiko? Sang-ayon ba kayo mga kababayan na ganito ang ginawa ng
mga kasama niya sa Kongreso. Pinatalsik po siya. Preventive po ito eh. So yung magiging ano nito, yung lahat ng mga pinost niya regarding the anti-government po siya eh. Krusada niya eh. Yung kay BBM at yung mga paninira daw na hindi walang katotohanan. Aba, galing ng mga ito. So i-check po natin. Toby Chanco. Honorable Toby Chanco is hereby recognized. But before I speak, I think the Honorable Barsaga is standing up. So if he will have any manifestations, I will yield the floor to him. Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize Honorable Kiko Barzaga. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay. Testing. Good. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. To bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. My punishment is only the beginning of our fight against Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos for the point of order. Wala, Mr. Speaker, point of order. Honorable JC Barsaga is JC. Mr. Speaker, may I be recognized? The respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the adoption of the committee report and call the roll of members for nominal voting. Mr. Speaker. Toby Chanco. Galit na galit, ano? Pinagkaisahan nila si Kiko Barsaga, ano? Ang lupit ng mga kawatan na ito. So, i-check po natin si Representative San Fernando. Hindi pabor sa ginawa nilang pagsuspendido kay Kiko Barsaga. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. This quote serves as the foundation of this representation's vote. Totoo na maraming nasabi, pinahayag, at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi aakma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this begs us to question, what really is unethical behavior? While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker. But who decides if the mold or what mold is correct? I understand these are difficult questions to answer, and I am unsure if there is any. But one thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. The committee resolution sets a dangerous precedent. Wait lang mga kababayan. Alam niyo naman, itong mga nasa Kongreso, masyado po silang binusog. Masyado po silang nakinabang. Kaya pagka lumalaban ka sa kanila at tinutuligsa mo ang kanilang mga maling gawain, isipin mo, mismong si Kiko Barsaga na nasa loob na ng Kongreso ang nagsasabi na talagang malawakan ang nangyayaring pagnanakaw ng gobyernong ito. At itong mga congressman na ito ay nakinabang. Kaya ganyan sila ka-protective sa kanilang mga amo. Isipin nyo mga kababayan. Gaya nga ng sabi ko kanina, sabi ni Senador Marcoleta, pagka antay ka at tumutuligsa ka sa nangyayaring korupsyon, bad ka. Pero pagka sila ay kinampihan mo at mananahimik ka, may premyo ka. Ganon yung sinasabi ng mga komento dito. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw?
should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga. Kung saba ay karapat, dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House. At a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution, it is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Alam niyo, totoo yan. Yung pagsuspindi kay Kiko Barzaga ay hindi po nangangahulugan na yung Kongreso mawawala na ang masamang imahe. Lalo lamang ipapakita ng mga ito na talagang they are the protector of the corrupt officials in this government. So, ano sabi ng mga komento? Ito yung hinalal at binigyan ng kapangyarihan ng mga mahihirap at manggagawa para maging congressman. Kahit isang boto hindi nasayang dito sa tao na to. Labing disyang congressman. Meow, meow, meow. I love you. You are my congressman. The only one of Cavite. Konti na lang matino na congressman. Si meow, meow na lang. Good job, Congressman San Fernando. Very clear ang iyong reaction dito. Salute to Representative San Fernando. Marami pa kayo kakainin na bigas. Hindi porke nasuspindi itong si Congressman Barzaga, tatahimik na siya. Sabi ni Papa ko, marami pa kayo na mga buhaya dyan. Ayaw nyong nasisita para kayo mga balat sibuyas kasing mahal na 700. Grabe. Next niyan, si Eli naman, kaya kinakampihan niya. Money is better than trust. Tuloy-tuloy ang nakaw. Grabe, no? Sabi ni Tweet Model 6331. Tama ang pinaka-goal nyo, ibalik ang tiwala namin sa gobyerno. Gusto nyong manahimik si Barzaga kasi ano masakit? Imbes na patunayan nyong mali yung ginagawa nyo, papatahimikin nyo kasi di nyo kayang tanggapin ang katotohanan. Gusto nyo ibalik ang public trust, pero sa ginagawa nyo, lalo nyo inilalayo ang tiwala sa inyo ng mga tao. Huwag kayo maging balat sibuyas. Kahit anong critics ibato sa inyo, tanggapin nyo. Dahil nakikita ng mga tao ang ginagawa nyo. Makita nyo po. Yung isa, patulog-tulog lang, laki ng sahod. Magkano bang sahod ng isang congressman? Mga kababayan ko. Salary of congressman. O mga kababayan, a congressman in the Philippines, grabe, laki pala ng sahod. Earns a monthly salary of 293,191 pesos to 334,059 pesos because they are assigned to a salary grade 31 according to the Department of Budget and Management. This range is a part of the compensation framework established by the Republic Act 6758. Pero barya-barya lang yung sahod na yan, mga kababayan. Ang pinakamalaking kickback itong mga project na insertion nila. Yung mga proponents, mga kababayan, tignan nyo, it's a conflict of interest. You are elected officials of the government and you are
a businessman. Isa kang contractor. So, conflict of interest na yan. Dapat hindi na bumuboto at dapat bawal na yan yung isa kang opisyal negosyante ka, tapos mga flood control, mga kalsada, ispalto, pailaw, ang daming mga opisyal na ganyan. Kaya tignan nyo, yumayaman sila. Sila po ang yumayaman kasi hindi na sila kumukuha ng tagalabas na kontraktor. Sila na lang. Tapos, ang lalaki ng kickback nila, ang lalaki ng patong. Nakita nyo naman ang trilyon na ninakaw sa taong bayan. Tignan nyo, mga sapsap at botete ang mga pinahuli. Pero yung totoong mastermind, wala. So sabi ni Kiko Barzaga, kahit suspindihin nyo ako, hindi nyo mapipigil at hindi nyo ako masasawata sa ginagawa ko. I remain vigilant. Itutuloy ko ang ginagawa ko na alam kong tama. Matanggal man ako o masuspindi ako sa loob ng Kongreso, akala nyo mapipigil nyo ang bunganga ko? Hindi. Lalo lamang magagalit ang taong bayan. Sa tingin nyo, di ba? Lalong magagalit ang tao kasi nga tinanggal nyo yung kritiko na pinaka-vocal. Isipin nyo sa loob na yan. Ibig sabihin, legit at hindi paninira ang kanyang sinasabi. Nasa loob na ng bahay nyo ang nagsasabi na sobrang korap ang nangyayari ngayon. Okay po. Yan lamang ang aking bahagi, mga kababayan ko abroad, OFW, saan mang panig ng daigdig sa 7 kontinente ng ating universe. Mag-comment po kayo at sabihin nyo kung anong lugar po kayo at re-replyan ko kayo isa-isa. Okay po, mga kababayan? Kung gusto nyo rin akong suportahan doon sa FB natin, The Wonders Philippines, suportahan nyo rin po ako. Pero dito kasi sa FB, daily po tayo. Ang ina-upload po natin, ang pinaka-minimum upload natin na video, 3 hanggang 5. Umaabot po ng 6 hanggang 7, mga kababayan. Kaya, lagi kayong makakapanood ng ating mga content na ginagawa. Tungkol po dito sa issue ng mga korupsyon sa politika. Mga buhaya na talagang hanggang ngayon ay wala pong napapurusahan. Gaya ni Kiko Barzaga, pinapatigil nila ang kanyang bunganga. Sinuspindi ng 2 buwan. Akala nila titigil. Wala, hindi nyo mapipigil yan. Lalo nyong ginatungan, sinindihan ang apoy na naglalagablab. Lalong gagalitin nyo ang mga Pilipino. Salamat po ng marami. Yan lamang po. Mabuhay po.